Ang update di ay sa bagyong Basyang no, karong alas 3 sa hapon gikuan sa Pag-asa. Tanawan ninyo. Now na walang mga wind signals. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, itinasa po ng Pag-asa yung ating babala po no, for significant rainfall above 200 millimeters na po ang posible sa susunod na 24 oras or sa pagdaan po sa paglapit ng bagyo hanggang sa makarating po sa central portion of Visayas. Ito yung mga lugar na magkakaroon ng mga matitinding ulan. Kabilang na dyan ang Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Camiguin at Misamis Oriental. Yung pong ganito karaming pag-ulan, more than 200 millimeters, posible ang mag-cause ng malawakang pagbaha at mataas po ang tsansa ng landslides or pagguho ng lupa sa mga mountainous areas. Yun naman pong 100 to 200 millimeters, itong mga nasa kulay orange, within 24 hours possible po no, sa may Southern Leyte, Bohol, Siquijor, Dinagat Islands, Surigao del Norte, at magi dito rin po sa ilang bahagi pa ng Mindanao, sa Misamis Occidental hanggang 200 millimeters, Lanao del Norte, Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Mataas din po ang tsansa ng mga pagbaha, hindi lang doon sa mga low-lying areas. Mataas din ang tsansa na magkakaroon ng pagragasa ng tubig sa ating mga kanayunan, pag-apaw ng mga ilog at landslides. At yun naman po 50 to 100 millimeters, possible din po within the next 24 hours in other areas of Visayas. Sa next, tataas po tayo ng mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Pagsapit naman po bukas, magkakaroon nga ng possible na higit sa 200 millimeters po na dami ng ulan at mataas na tsansa po ng landslides at pagbaha. Ito pong Camiguin, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur. Yung landfall time po natin is either late evening mamaya na po yan or bukas po ng madaling araw. So the moment kasi na mag-landfall po ang isang bagyo, possible na mas ma-enhance yung mga pag-ulan, no? Lalo na yung mga nasa kabundukan po. No? So as early as ngayon pa lamang po, no, we are recommending po na nakahanda na po sila, hoping na prepared na po sila against nga dun sa mga pagbaha. And magpapatuloy po yan in a 24-hour period possibly hanggang bukas po ng gabi. Magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan the moment na nandun na sa may pating Negros Island yung bagyo. Sir Benny, gaano po kaya kalala yung severity ng flooding and possible landslides? Kasi if baka pa rin maalala, mukhang Sendong pa ata and Pablo in the early 2000s, yung parang grabe yung epekto ng baha and landslides. Si Sendong, tropical storm. Si Pablo, typhoon, so mas malakas. Pero masasabi bang comparable sa ganong impact based sa inyong projection sa dami ng ulan? Bali yung yung bagyong the first one, Sendong that was 2011. Kasi bagyong Sendong, based po dun sa naaalala kong rainfall amount in a 24-hour period sa may Lumbia Airport pa yun, sa may Misamis Oriental, nasa 181 millimeters in a 24-hour period. So masasabi natin na pero yun ay dun sa isang station lamang, no? Pero marami